Lord, please send some help. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangangambahang madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Visayas at Bicol kagabi na ayon sa latest na talang natanggap namin ay nasa 69 na. Matindi na ang mga pinsala sa unang pagyanig palang kagabi na nasundan pa ng halos 900 na aftershock base po yan sa 10 a.m. update ng PHIVOLCS. Kaya mga kapuso, magdamag po ang pangamba ng mga Sembuano. Kabilang po rito sa Bogo City, kung saan naitala ang episentro ng lindol. Ito rin ang itinuturing na ground zero sa dami ng nawalang buhay at winasak na mga bahay at establishmento. Pwede makitawag, sikit pwede estudyante. Binabaybay ng mga sasakyang ito ang First Mactan-Mandaue Bridge sa Cebu kagabi nang biglang ang tulay nagmistulang duyan. Oh my God, Lord. Pagyanig na pala ito na dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Jesus Christ. Sa lakas, naghintuan ang mga sasakyan at may mga rider at pedestrian pang kumapit na lamang ng mahigpit sa railing. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Ang epicenter ng lindol sa lungsod ng Bogo, kung saan ilan ang namatay matapos madurog ang ilang bahay sa lakas ng pagyanig. Sa gitna ng dilim, ang ilang residente sinisikap na makuha ang mga naipit sa ilalim ng debris. Pareho big tabang. Hanggang sa Bantayan Island, dama ang lakas ng lindol. Ang krus at mga ilaw ng St. Peter the Apostle Parish bumigay. Kasagsagan naman ng gala ng isang beauty pageant nang maramdaman ang lindol sa Cebu City. Kanya-kanyang tago sa ilalim ng mesa ang mga staff at manonood. Kasama sa naroon si Cebu Governor Pam Baricuatro. It was really scary. All of a sudden, we just felt the building shake. Tapos may mga chandeliers na huhulog. Doon kami sa ilalim ng table, no, natago kami doon. Binalot din ng takot ang mga empleyadong ito ng isang mall sa Cebu nang bumagsak ang kisame dahil sa lakas ng pagyanig. Habang nagkukubli, sa dasal na sila kumapit. Lord, please send some help, Lord. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Lord. Nang tumigil ang pagyanig, hindi na halos makita ang labasan dahil sa dami ng mga debris na nakaharang sa kanilang daan. Dali na! Agad ding nagsitakbuhan ng mga nanunuluyan sa establishmentong ito sa Cebu City. Sa pagmamadali, ang ilan nakayapak na lamang at nakapantulog pa habang dumaraan sa mga bubog at basag na tile sa hallway para lang makalabas ng gusali. Ato ang mga sakop sa San Remigio, kabilang sa mga pinuntahan ng mga rescuer, ang sports complex na pinagdausan ng isang paliga kagabi. Pagkagat ng liwanag, mas nakita ang bakas ng pinsala ng lindol. Gaya ng mga gumuhong parte ng fast food chain na ito, hindi rin nakaligtas ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daang Bantayan, Cebu, na nawasak ang bubong at harapang parte.